Bye-bye. Bye, Donut. At magandang umaga nga sa inyong lahat. Tayo ay papunta ngayon sa Siargao. Actually, first time ko pumunta sa Siargao. And actually, marami akong naririnig na mga kwento ng mga barkada natin sa Team Payaman na magandang araw sa Siargao. Kaya nag-decide ako and kasama yung mga friends ko, nag-book kami papuntang Siargao para i-discover kung gaano ba talaga kaganda sa Siargao. And of course, maalala na natin, 2021 yun eh. Nagkaroon ng typhoon, bagyong Odette. Kita ko sa news, sira talaga yung mga parts ng Siargao. Bumalik na rin naman yung tourism, pero kamusta kaya yung mga karamdaman ng mga tao, paano sila nakapag-adapt, kamusta yung mga hospital nila doon, mga clinics nila doon. By the way, sa mga nagtatanong, doktor pa rin naman ako, duty pa rin naman ako. Part-time doctor, part-time content creator, part-time tambay. Kung meron man tayo madi-discover mga problems pagdating sa kanilang health status or health system nila doon, health center, mga clinic, of course, I'm very willing din naman na tumulong and mag-extend ng blessings natin sa mga kababayan natin sa Siargao. Kaya I'm very excited. I cannot hide it. Let's go! So, boarding na kami ngayon papuntang Siargao. And dito kami sa Terminal 2. Mas payapa yung ambience, mas onti yung tao. So, from Terminal 2, magbabas muna papunta dun sa aircraft. So, karamihan ng mga kasama ko ngayon, mga foreigner, 50% siguro, mga foreigner. Buenchana. Buenchana, yan. Andito tayo sa ating accommodation dito sa Siargao. And ako'y sobrang gutom na kasi ang huli kong meal ay nung umaga pa. So kumakalam na talaga sikmura ko. So una namin gagawin, maghanap muna kami ng mga kainan and explore natin tong isla ng Siargao. So yun, kakatapos lang mag-dinner and sobrang busog tayo sa ating kinain. Yung rice ko, nakita nyo naman, sobrang dami. Isang bandehado. Hanap muna tayo ng mabibili ng kape. So yan, ganito yung itsura niya sa gabi. So buhay na buhay pa ang mga tao. Yan o. Try natin tong Sana Bowl. Naku, sabihin ko sa inyo, first night pa lang, unang gabi pa lang, masasabi kong totoo ang chismis. Sobrang relax ng mga tao at ang babait nila. Ay, hello po. Basta po. Hello po. Buti bukas pa po kayo. Tara, may libreng kape ba yan? De, biro lang po, biro lang. Kaya naman po. Ay, benefit sa kape. Nagkape siya ng 9 p.m. Good luck, sir, sa pagtulog mo. Tsaka yung benefits. Benefit sa mukha mo. Ay, pampakinis. Oo, tama. Thank you po sa support. At thank you sa libreng kape. De, joke. So, yun, para sa mga healthy na options, bili po kayo dito sa Sana Bowl. Yan, meron silang mga oatmeal, mga fruits and vegetables. Yan, maraming salamat sa Sana Bowl. Ito yung nilibre nilang kape sa atin. Napakaganda, oh. Matapang ba to, sir? Kaya ako ipaglaban ito? Ay, ang sarap. Ang sarap. Anong pangalan nito, sir? Anong kape to? Iceland. Hot coffee. Ano ba talaga? Hot latte. Hot latte. Yeah. Hindi ice. Hindi. Sure na. Tara, picture tayo. Sige po. Outfit check muna tayo. Outfit check. So ito from Zara na inutang ko kay Kuya Robert.
Kay Kuya Jess to. Sabi ko, Kuya Jess, pahiram naman. Pang ano ko lang, outfit check ko lang sa Siargao. Tapos ito, Gochi. Kay Mother Wilma. Gochi, tapos Reebok. Ay, Reebok. May mga beaches, may rivers kami pupuntahan. Mag-lunch kami sa Shaka Restaurant. And sana makita namin si Madam Andy Eigenman sa kanyang coffee shop. Yon guys, first stop, plantation area. Anong history nito, Boss Mac? Local guys. So ito, tinanim to ng mga linuno natin dati. Yan, tinanim nila yan. Kasi yan lang yung ano nila, source of food nila dati. Noong unang panahon. Puro coconut tree yan. Tapos hanggang doon. Sobrang laki. So, rain or shine tayo ngayon. So, mga 5 minutes na lakad galing doon sa entrance. Kasi bawal na pumasok yung... Anong falls naman? Tak-tak. Tak-tak falls. Dito tayo nasayaw. Itak-tak mo. So, kita ko na yung falls guys. Malapit-lapit na tayo. Konting basaan na lang. Basa pati putoy-toy. Ang dalawang gold tab niya, lamig na. Ito yung falls guys, sa malayo. Ah, ganda. Ay, oo nga. Doon na. Dapat pa rin hindi dinala? Yun nga eh. Bobo, wala na gagawin eh mamaya. Oh, Bob. So, pag dito sa Siargao, talagang malayo sa Kabiasnan. Tapos malapit ka talaga sa palikasan. So, sarap. Makakapahinga kayo dito. And syempre, kung pupunta kayo dito, maganda yung may kasama. Or kung kayo naman ay iniwan sa ere at nayurak, pwede kayo mag soul searching dito para unti-unting maghilom ang inyong mga nasugatang puso. Yan. Yang Ban Cave. Ang area of the cave daw ay 1,000 square meters. Dito kami ngayon. Yeah. Tapos, sponsored by Google Earth. Ito, may CR. Haba nang naipong kong ihe. Kinikilig-kilig pa. Dito na lang ako kinikilig guys eh. Palamigan na ng gold tab. May sa ilalim. May sa ilalim? Ay, may umihi. Wala, iba. Squatter, gago sumabit ko mo dyan eh. Kaibangan tunnel. Sir, ginagawa mo ba yung tip po? As usual po. Tips para tumagal ang pagsasama. Yes po! Yeah. Ayan, may ebidensya tayo guys. Effective. Para matagal labasan. Oh, alam mo na yan sir. Pisil-pisil lang. Tao, bisil-bisil. Ayun, worth it naman. Enjoy yung experience namin. Dito kami sa side na to nang galing eh. Tapos doon kami pumasok kanina. Doon. Tapos paglabas namin, nandito na ulit kami. Sa mga pagpupuntang Siargao, marami kayong pwede gawin dito. Merong mga land tours, merong surfing, merong island hopping. Talagang outdoor siya and medyo extreme siya. Kaya nga, hindi ko makalimutan yung isang bagay na nangyari sa akin.
Ang init. Yan, good morning po sa inyong lahat. Nandito kami sa Siargao, day 3. Ang itinerary namin today ay island hopping. So kung makikita nyo, ito yung isla. May malit na isla po doon. Buriam Island. Pupuntahan natin yan later. Tapos may boodle fight dyan. Tama ba? Mali katsa. Ang boodle fight pala sa Daku. Ngayon alam niyo na bakit Daku ang tinawag dyan. Kasi mas malaki, Daku. Ducks. So excited na ako na ma-explore tong Siargao. Actually, mababait ng mga tao dito. Kumbaga smooth sailing ng buhay. Yung buhay sa Manila medyo talaga namang mabilisan lagi doon. Pero ngayon, nakapag-relax tayo and nailapit tayo sa Mother Nature. And sana meron din tayong mga ma-interview na mga lokal tungkol sa kalagayan nila dito kasi gusto ko rin discover kung kamusta dito yung health system nila. Lalo-lalo na yung sa Odette, kung naalala nyo kung paano sila nakabangon and ano yung mga naging problems nila pagdating sa health. So yun lang, sundan nyo ako later. Magbabaka tayo doon. Hinintay lang yung mga ibang friends natin. Tara! Varsity Walk. Varsity Walk. Guys, ito yung marka nung kahapon eh. Sa ano ko yata ito nakuha? Sa cave. Kasi medyo challenging talaga yung nag-express ko sa cave. Tumama to sa bato. So yan, remembrance ko yan kay Aybangan Cave. Ayamban Cave. Woo! So ito na yung sinasabi ko kanina. Muntik na akong malunod. So sobrang saya ng paligid. Hindi ko na na-anticipate yung mga posibleng mangyari. Buti na lang sobrang bilis ng responde ni Sir at naihaon ako sa tubig. Lunod na nga sa utang, malulunod pa dito. Yan, Siargao vs Cavite. Louie guys, meron silang import. Whoever's the loser will go inside the legs of the winner. Guys, nadagdagan yung import. Dalawa na, isang Five, okay, 5. Let's do 5. Let's do walk. Whoa, I'm blocked. Good dream. It's time to go inside. Whoa, that's smooth. Welcome to the Philippines. That's unbelievable basketball. Matututunan niyo kung paano magpatalo sa basketball. Hey. Next to rock like Mick Foley. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys. Boss Jun, no Calvin. Okay, sir. Kaway ko muna sa vlog. Instructor ko. Pag ako nalunod, siya bahala sa atin. Ano ka ba, sir? Right-handed or left-handed? Yung right-handed ito si right-handed. Yung right-handed. Okay. Yung left-handed. Parang ito ako eh. Oh, yung right. Yan. Ready? I'm up. Right. Then, wait. Look forward. Hanggang sa'yo pa ako, sir, dito, dulo. Oh, Dulo. Paddle pa. Paddle. Then, ready. Ready? Yung right. Then, repeat. Okay. Perfect. Look at the road. Hey. Next to rock like Mick Foley. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like Otani, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony.
Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got our healthy habits, we've been already growing. It's like we drowning in them. It seems the levee's broken, but it's not too late to change them. And refrain from being slaves to the vices that encage them. I'm writing on this page like I'm throwing hands with Satan. Don't run from all those demons, gotta stand your ground and face them. Sometimes you break, but through destruction comes a renovation. Hi. Whoop. Uy, Doc. Gano'n ka nakatagal dito? Matagal na to. Dito ako pinanganak na to eh. Nag-Manila lang ako ng mga 14 years. Oo. Tapos, nag-decide na rin talaga ako na bumalik ng Siargao. Nag-aaral ako sa Manila, tapos doon din nagtrabaho. Kamusta naman dito sa Siargao? Sa Ang ganda dito, wala akong masabi. Actually, ito talaga yung dahilan kung bakit hindi ako bumalik ng Manila eh. Kasi nung Ayaw mo na sa topic. bakasyon ako noong 2016, doon na-inlove ako sa Siargao talaga na gusto. Dati ayaw ko ng Siargao kasi ang lungkot. Naalala ko kasi kagabi habang pinapanood ko yung mga video natin. Yung bagyong Odette, kamusta experience niya dito? Yung bagyong Odette, grabe yun. Kami, mga lokal, talagang masasabi namin na parang wala rin pag-asa yung Siargao na bumalik sa dating Siargao. Oo. Maalala ko dati yung mga puno talagang halos Talaga. puro bagsakan lahat. Mga Tapos siguro mga 40% yung mga coconut trees na yan yung mga nabawas. Sobrang dami talagang naputol. Sa mga sakit, karamdaman, may mga naging problem ba kayo? Isa talaga yun sa naging problema namin, yung malinis na tubig dahil nga walang kuryente, walang makapag-supply ng tubig, walang mag-filter. Tapos ang mga ginagawa kasi ng mga lokal noon, may yung mga Poso. sa puso, yan, tsaka yung mga deep well na Okay lang? ukay, Doon sila kuha. kukuha ng tubig. Kaya Grabe na. ang dami naapektuhan nun, yung mga bata, Tsaka yung mga matanda. masakit din siya, mga matatanda. Ganun. Tapos ang hirap nyo kasi naka-evacuation center kayo, magkakadikit kayo. Oo, yun. Isa pa yun. Yung tirahan, ay yung evacuation, sama-sama lahat nun. Walang mahirap, walang naranasan lahat. Tingin mo ano yung parang naging, ano yung kailangan para mapigilan yung mga ganun? Tingin ko to, kailangan ma-educate yung mga local o mga taga-Siargao ng health awareness. Kasi para at least pag may dumating na mga ganun ulit, Mas ready tayo, no? nakahanda kami o ganun. Mas ready tayo. Tingin ko yun yung isa sa, sa kailangan. Pwede tayo magturo, no? At least kahit pa paano magiging ready sila sa mga, kung magkaroon man ng disaster. Pero sana, knock on wood, turo tayo. Marami naman tayo dyan, wala akong dalang laptop. Wala akong dalang lecture. Kaya naman, yung mga resources naman tayo sa internet and onting refresher sa utak natin. Pero wala akong laptop, alam ko na. Kontakin ko muna yung school. Alamin natin kung pwede doon magturo and kung meron silang activity bukas or kung baka bakante naman sila bukas, pwede tayo pumunta doon. Alamin natin. Yun yung number 1. Alamin natin, kontakin natin yung school. Number 2, alamin natin kung meron silang PowerPoint, laptop, kung paano sila nagtuturo doon. Kasi ayoko mag-Manila paper. Mahirap yun. Although kaya naman, kung Manila paper, pwede. Pero mas maganda kasi ma-visualize na lang yung tuturo ko. Number 3, kung available yung mga bata at yung mga ibang teachers. Text natin. Ito si Sir Joselito. Ito yung head ng school na sa Katangnan. Sir Joselito, shoutout sa iyo dyan. So guys, pumayag na. Pumayag na po yung head ng elementary school na pupuntahan natin. Sabi niya, Doc, sorry ngayon lang ako naka-reply, pero welcome na welcome po kayo sa school. Yes, sir. Meron po ba kayong projector dyan tsaka laptop? Kasi gusto ko po sana magkaroon ng health lecture. Meron po, Doc. Anong oras ko po gagawin ang lecture? So sabi ko, mga 9 a.m. po in the morning. Sabi ni sir, welcome na welcome ka po dito, Doc. Punta ka lang po anytime. Yes! At walang pag-aatubili. Dali-dali akong pumunta dun sa nakausap kong elementary school kung saan pwede tayo makapag-share sa mga teachers at sa mga kabataan ng libreng health lecture na siguradong makakatulong para mas maging handa ang Siargao kung sakali mang maulit yung mga gantong sakuna. So, nandito tayo ngayon sa Katanghan Elementary School. Ang kausap natin ngayon is si Ma'am Cristina Botardo. Tingnan natin kung nasan sila. May mga inanda akong mga ilang lecture para makapag-share tayo ng knowledge dito sa mga kabataan natin dito tsaka sa mga teachers. Morning po! Ito po ba yung Katanghan? Katanghan Elementary School. Si Sir Horace dito po, wala po yata, no? Si Ma'am Cristina. Ayan, morning po.
Ma'am, huwag po yung makakamera siya, ya. Sa akin lang naman po, hindi natin papalabas sa TV. Kaya ito po yung mga teachers natin na kausap natin ngayon. Maiksing lang naman po, health lecture. So, ako po si Doc Alvin, yan yung mga staff po namin. Tawagin muna namin. Sige po. Salamat po. Dito po na kami, ma'am. Takot-takot dyan sa mga teachers dati kasi lagi ako pinapalo sa Actually, check up ko na to siya. Ang reset sa exitirisin sa Baka meron ka, ma'am, na susuot or na-expose ka sa allergy. Try mo betamethasone, reseta. May ano ba ito? Yun kasi yung ginagamit ko. Pares tayo, no? Nag-a-attack siya. Hirap talaga pag makatimam, eh. Dapat ipakamot. Yun na talaga. At sa aking paglisan, paalis ng Siargao at pabalik ng Maynila, baon ko ang mga masasayang ngiti. Ngiti! Pumiyok pa. Baon ko ang mga masasayang ngiti ng mga kabataan at mga teachers, knowing na mas equipped na sila kung magkakaroon man ulit ng sakuna. Baon ko din ang mga masasayang alaala, ang mga pasa at mga galos, ang napakabait na komunidad at ang mga nakakamanghang tanawin ng Siargao.